higanting luncheon meat naman nga ni ho ang alutuin at agawin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go! So ayun, sobrang na-excite na naman nga ni ako ngayon din sa alutuin namin mga kamangyan. Gawa na medyo kakaiba na naman to. Kakaiba. Kasi di gawa mga kamangyan, nung nakaraan, gumawa ho kami ng hotdog din mismo sa bukid. At hindi ho namin in-expect na talagang masarap yung naging resulta. Wow naman, napaka-arte. Ako nga ni ho, ngayon, ang gawin naman namin, ayun nga ni hong luncheon meat. Kasi parang gusto lang namin pahirapan yung mga sarili namin. Alay, hindi. Pero ayun nga, gustong-gusto ko rin ho kasi talagang ulam yan mga kamangyan. As in talagang kahit yun na lang yung ulam ko maghapon, okay na. Alawag naman ganun. Pero syempre, hindi naman namin na araw-araw gawa ng kahit masarap. Syempre, delikado pa din kasi processed food yun. So sabi ko nga ni Houdini, kung nagawa namin yung hotdog, ay baka magawa din namin yung luncheon meat. Pero medyo pina-healthy version na siya. Wow. So kailangan no kasi talaga igiling na giling yung karne. Wow, igiling-giling. Alam ko kanta. Pero yun nga ni kailangan talaga na medyo pino yung karne. Yung iba pang mga ingredients, kaya ayan nga ni at gumamit lang kami ng food processor. Bali karning baboy nga ni pala yung ginamit namin diyan mga kamangyan. Yung binili na namin ay yung laman at ang 1 kilo nun ay 430 pesos. So ayun, medyo namahalan talaga ako dun mga kamangyan. Parang naiiyak-iyak na ako. So I think hindi na namin to itutuloy. Mag-grocery na lang kami. Salamat! So ayun, after nun mga kamangyan, pinagsama-sama ko lang Houdini yung karne, carrots, bawang, sibuyas, asin, paminta, liquid seasoning at yung cornstarch. So dito pa lang mga kamangyan, ina-expect na namin na hindi talaga to sobrang magiging siksik na siksik katulad noong sa mga luncheon meat na nasa dilata. Kasi nga ni nilahukan namin na rin ng carrot. Pero kung gusto nyo naman nung as in talagang kaitsura nun, pwede kayong gumamit ng purong karne lamang. Kasi gusto din talaga namin matry mga kamangyan yung pina-healthy version para syempre sa mga bata, din sa mga pamangkin namin, sa mga magiging anak namin ni Kuya Julius nyo. Ala, nandun agad. Pero tunay mga kamangyan, ngayon pa lang ina-practice ko na talaga yung mga ganyan. Kasi gusto ko hanggat maaari maiwasan yung mga processed food. So ayan, giniling pala ulit namin yan mga kamangyan para talagang magmekos-mekos sila. Wow, magmekos-mekos. Tapos ayan, naglagay lang ko pala ako ng itlog diyan. So wag na ako kayo magtaka mga kamangyan kung bakit nakakamay lang ako kasi malinis talaga yan. Kami lang din kasi umakain yan mga kamangyan. And kapag dito sa bahay, talagang gayang kami magluto. So after noon mga kamangyan, nilagay ko na nga ni Houdini sa isang lagayan. Depende sa inyo kung anong lagayan yung gusto ninyong paglagyan. So ito parang diretso na talaga kasi lagayan na to ng ulam. Salamat! Medyo malaki-laki ho kasi luncheon meat yung agawin namin mga kamangyan. Pero yung ibang inagawa nila, inalinisan lang nila yung lata ng luncheon meat tapos dun ulit nila inalagay para gayang-gaya yung shape. Tapos yung iba naman sa mga llanera, yung pang leche plan. Dalawa nga ni ho sana yung agawin namin mga kamangyan. Pero ayan, kasya na ho pala din sa isang peraso. Tapos ayan, kinover nga nila ang ho pala na ring foil. Gawa ng yan ho ay steam. So dahil nga ni ho medyo may kakapalan yung layer noong karne mga kamangyan, matagal-tagal natin aring steam. I think 24 days. Wala hindi, sobrang tagal naman no. So siguro mga 1 hour. So dalawang layer nga ni ho pala ang foil diyan mga kamangyan kasi baka mamaya mabutas-butas. Kasi Kuya Bunjing gumawa lang ho na ring kawayan. Kasi syempre steam yan mga kamangyan, kailangan nakalutang yung pinaglagyan ng luncheon meat. Tapos after nga ni ho malagyan yan ng tubig mga kamangyan, ayan nga ni ho at steam na natin yan ng mga 1 hour. For the go. So ayun mga kamangyan, habang inahintay nga ni Huyaan, konting patalastas lamang. Hindi na ako nagataka kung bakit sobrang trending ng sabon na to. Ito yung Beauty White Soap ng You Glow Babe. At alam nyo, sobrang ganda niya talaga. Ang lakas makaputi, makakinis. Ang dami niyang benefit. Sobrang mura lang din ito mga kamangyan kasi yung isang pouch niya, 5 pirasong sabon na yung laman. So kung may mga pimples kayo, madadry niya agad. Sa face, sa likod, sa dibdib, o kung saan pa mang parte ng katawan ninyo. Hindi din siya nakakadry ng balat. Plus, ang lakas pa maka-blooming. Mapalalaki o babae, kapag ito yung ginamit ninyo, ibang tao na yung makakapansin na parang may nag-iba sa'yo. Parang pumuputi ka, nag-glow ka, gumaganda ka, pumupogi ka. So kung hindi nyo pa ho natatry mga kamangyan, ako ay itry nyo na rin ho. For the go! So ayun, balik na nga nyo pala tayo din sa inaluto namin mga kamangyan. Halo-halo yung nararamdaman ko. Akala mo naman konti. Hindi, syempre baka mamaya fail, ganyan. Gustong-gusto ko kasi talaga namin na maging okay yung kalabsan na rin mga kamangyan para mag-ista kami sa rin. So nung una medyo natatawa talaga ako sa itsura na rin mga kamangyan kasi para siyang banana cake na sinukmani na hindi ko maintindihan. Salamat! Pero ngayon pa lang mga kamangyan, masasabi ko na masarap talaga are. Kasi yung amoy niya sobrang bango talaga na nakakatakam. Yung pwede mo nang ulamin. I think hindi na namin to piprituhin. Hindi. Pero ayun nga mga kamangyan, kung alam ninyo yung DIY na imbutido, parang ganun siya, ganun yung amoy, ganun yung itsura. Tapos yung hotdog na ginawa namin, parang garne din. Ala, buli na ho kayo dito ng cake. Ala, hindi man cake yan. So ayan, bali garne nga niyo pala yung itsura niya mga kamangyan. Tapos sabi ko nga niyo ay gayat-gayatin na. Yung shape niya na parang luncheon meat. Kasi nga niyo, magaprito na kami ngayon din mga kamangyan kasi yan ho yung ulam namin ngayon. Pero syempre katulad ho nung hotdog, hindi yan lahat ay alutuin namin ngayon din. Kasi syempre yung iba pang bukas, pang isang araw. So hindi na kami bibili ng luncheon meat ever. Ala, hindi. Kasi mga kamangyan, alam nyo sa pagkakatanda ko, parang first time ko makatikim ng luncheon meat, college na ako. Imagine nyo, sa panahon ngayon, yung mga bata nakakatikim na ng mga masasarap na luncheon meat, tapos yung mga matataas pa na brand. Tapos alam nyo nung una nakakita ko ng luncheon meat, sabi ko, kwan pala yan, parang meatloaf. Tapos iba lang yung shape. Kasi nakala ko ganun yung lasa, ganyan. Tapos nagulat pa ako na sobrang mahal. Yun pala, sobrang layo nung lasa. Iba talaga yung sarap ng luncheon meat. At alam nyo mga kamangyan, yung tingin ko talaga
diyan. Yan ay pagkain ng mga mayayaman kasi ang mahal nga niya. Imagine nyo, isang lata lamang, tapos ang pagkamahal-mahal, pwede ng pambili ng bigas. Pero yun nga ni Hong, inabili mo dyan yung quality kasi talaga namang yung lasa na namnamin mo talaga ng bonggang-bongga. Pero feeling ko, mas masarap tong ginawa namin, kaya I think dito na kayo bibili. Alay, hindi mo yun ititinda. So yun nga niyo mga kamangyan, after ilang minutes nga niyo na pagpiprito, sa wakas nga niyo ay naluto na rin ating DIY luncheon meat. At dahil nga niyo okay naman na rin mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan nyo ng kumain din for the go. So yun nga niyo mga kamangyan, grabe, hindi nga kami nagkamali. Sobrang sarap. Hindi dahil kami yung nagluto ni Re, pero masarap talaga siya. Sobrang lasa niya, kaya kako nga niyo mapaparami yung kain namin din. Tip ko lang din ho pala mga kamangyan, just in case magluto din ho kayo ng garni diyan sa inyo, mas maganda ho na maramihan na para isahang pagod na lang din. Pero kaya din naman kasi matagal yung pag-i-steam namin kasi nga ni ho, makapal yung karne, madami. Pero kung gusto niyo naman din na saglitan lamang, ay di okay lang din naman basta mga maninipis lamang or konti lang yung karne na alagay ninyo. Sabi ko nga ni ho, hindi lang to pang ulam, ang sarap din niya ipalaman sa tinapay. Tapos alam niyo ka ho, yan si nanay at saka si tatay, hindi talaga yan sobrang hilig kumain ng mga luncheon meat, ganyan. Pero ngayon, tingnan nyo naman, akala mo wala nang bukas. So depende din sa inyo mga kamangyan kung paano nyo yan alaruin. So pwede pa kayo maglagay diyan ng mga kung ano-ano na mga gulay-gulay. Hindi din naman purong karne lamang. Basta samahan nyo lang ng pagmamahal, masarap na yan. So ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at share ang video, no? O siya, hanggang dito na lang ako rin ating video at kami makain pa din. Bye-bye, love you.